Okay, Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaum. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nais kong talakayin sa gabing ito, mga mahal kong tagapakinig, ang kahulugan na La ilaha illallah. Ang La ilaha illallah, ang susi ng paraiso sa sino man na magsabi nito ng bukal sa kanyang puso. Datapwat walang susi na hindi nagtataglay ng ngipin. At kung iyong madadala ang susi na may mga ngipin na sa tamang sukat at hugis nito, mabubuksan ito para sa iyo, at kung hindi ito mabubuksan sa iyo. Ang mga ngipin ng susing ito ang siyang mga kondisyon ng La ilaha illallah. Walang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At ito ang mga sumusunod. Una, ang pag-unawa sa kahulugan nito na siyang nagtatakwil sa kawalan ng kaalaman. Ito ay ang lubos na pagtatakwil sa pagiging tunay na Diyos ng lahat ng sinasamba maliban pa sa Allah. At ang pagpapatutuo nito sa Allah lamang. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, "Fa'lam annahu la ilaha illa wastaghfiru li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswakum." Datapwat iyong malaman, O Muhammad, katotohanan, walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at ikaw ay humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan, gayon din sa mga kasalanan ng mga sumasampalatayang lalaki at sumasampalatayang babae, sapagkat ang Allah ay nakababatid ng inyong mga galaw sa umaga at inyong pinagpapahingahan sa gabi. Ang ibig sabihin nito, walang karapat-dapat sambahin sa mga kalangitan at kalupaan maliban sa Allah lamang. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Ang sino mang namatay habang kanyang nalalaman na walang ibang karapat-dapat na sambahin na Diyos maliban sa Allah, siya ay makakapasok sa paraiso. Isinalaysay ni Muslim. Pangalawa, ang wagas na paniniwala na siyang nag-aalis ng pag-aalinlangan. Ito ay ang pagkapanatag ng kalooban dito ng walang pag-aalinlangan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang mga mananampalataya lamang ay yaong mga naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo, sila ay walang pag-aalinlangan. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi rin, sinabi niya, ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay tunay na sugo ng Allah. Hindi mangyayari sa sandaling haharap ang isang lingkod sa Allah na walang pag-aalinlangan sa dalawang ito, siya ay hahadlangan sa paraiso. Pangatlo, ang pagtanggap sa mga kahilingan nito sa puso at dila. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran patungkol sa mga musyrik, katotohanan kapag sinabi sa kanila ang La ilaha illallah, sila ay labis na nagmamalaki. At kanila pang sinasabi, iiwanan ba namin ang aming mga Diyos dahil lamang sa isang manunula at nasisiraan ng bait? Ang ibig sabihin ng sila ay labis na nagmamalaki, sila ay nagmamalaking sabihin din ito, tulad ng pagsabi ng mga Muslim sa banal na salitang ito. Si Ibn Kathir
rahimahullah nag-ulat ito. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na pag-utusan ako na makipaglaban sa sangkatauhan hanggang sasabihin nila ang la ilaha illallah, sapagkat ang sino man magsabi ng la ilaha illallah, katotohanan ligtas sa akin ang kanyang kayamanan at ang kanyang sarili, maliban sa mga karapatan ng Islam, at ang Allah na lamang ang bahala sa pagtutuos sa kanya. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Pang-apat, ang pagpapasailalim at pagsuko sa mga itinuturo nito. Ang Allah ay nagsabi, at magsipagbalik loob kayo sa inyong Panginoon at sumuko kayo sa kanyang kalooban, na siyang nagtatakwil sa pagtalikod. Ang Allah ay nagsabi, fala saddaka wala salla, sapagkat hindi siya naniniwala sa Quran at kay Muhammad at hindi siya nagdarasal. Panglima, ang pagsasabi ng buong katotohanan na nagpapawalang saysay sa kasinungalingan. Ito ay ang pagsasabi ng buong katapatan sa kanyang kalooban. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, inaakala ba ng mga tao na hahayaan na lamang sila na magsasabi, kami ay sumasampalataya at sila ay hindi susubukin? Talagang sinubok na nga namin ang mga nauna sa kanila at talaga namang nalalaman ng Allah ang mga nagpakatapat at talaga namang nalalaman ng Allah ang mga nagsisinungaling. Sa Suratul Ankabut. At ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, walang isang taong sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah at na si Muhammad ay kanyang sugo at lingkod na tapat sa kanyang kalooban, kundi ipagbabawal ng Allah sa kanya ang mapunta sa impyerno. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Pang-anim, al-ikhlas, ang katapatan. Ito ay ang pagdadalisay sa mga gawain sa pamamagitan ng matuwid na layunin sa lahat ng bahid ng syirk. Ang Allah ay nagsabi sa Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. At walang ipinag-uutos sa kanila, kundi para sumamba lamang sa Allah ng buong katapatang nag-uukol sa kanya ng pagsamba. Sa Suratul Bayyinah. Gayun din ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pinakamaligayang tao para sa aking pamamagitan ay ang sino mang magsabi ng la ilaha illallah ng tapat sa kanyang puso o sa kanyang sarili. Isinalaysay ni Bukhari. At sinabi pa niya sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ipinagkait ng Allah sa impyerno ang sino mang magsabi na kanyang hinahangad sa pamamagitan ng pagsabi niyon ang kagalatan ng mukha ng Allah. Isinalaysay ni Muslim. Pang-pito, ang pag-ibig sa banal na salitang ito at sa anumang hinihiling nito at itinuturo at sa mga alagad nito na nagsasagawa ayon sa itinuturo nito at sumusunod sa mga kondisyon nito at ang pagkasuklam sa sumasalungat nito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, at mayroon sa mga tao na gumagawa ng mga kaagaw, katambal sa pagsamba bukod pa sa Allah. Iniibig nila ang mga ito tulad ng pag-ibig nila sa Allah. Subalit ang mga sumasampalataya ay higit na matindi sa pag-ibig sa Allah. Surah Al-Baqarah. Gayun din ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, tatlong bagay na kapag natagpuan ito sa isang tao, kanyang matatagpuan ang tamis ng pananampalataya. Ang maging pinakamamahal sa kanyang Allah at ang kanyang sugo kaysa sino man sa kanila. Pangalawa, at ang pagmamahal sa isang tao na kaya ito minamahal dahil sa Allah at sa kanyang kamuhian ang pagbabalik sa hindi pagsasampalataya. Ang pagtangging sumasampalataya sa mga takot. Ang pagtangging sumampalataya sa mga takot
ang mga sinasamba bukod sa Allah at ang paniniwala sa Allah bilang isang tunay na Panginoon at karapat-dapat sambahin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, La ikraha fi din, walang pilitan sa reliyon. Sa katunayan, naging mahayag na ang katotohanan sa kamalian. Kaya ang sino mang tumangging sumampalataya sa tagot, sa mga Diyos-Diyosan, naghahari-harian at maniwala sa Allah, magkagayon, tunay na kanyang napanghawakan ang matibay na banal na relihiyon na walang pagkaputol at ang Allah ay nakakarinig sa lahat ng pinagsasabi ninyo ang nakakaalam sa lahat ng inyong ginagawa. At ganoon din ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi hurima maluhu wa damuhu. Ang sino mang nagsasabi ng la ilaha illallah at tumangging sumampalataya sa anumang sinasamba bukod sa Allah, sa kanya ay pinagsinugo mula sa Allah. Kaya dapat nating paniwalaan ang lahat ng kanyang tinuran at sundin natin siya sa kanyang mga ipinag-uutos at talikuran natin ang kanyang mga ipinagbabawal at sambahin natin ang Allah sa paraang inaatas niya na siya ang sagka ng mga propeta at tunay na ang kanyang mensahe ay para sa lahat ng tao at jin. Mahalin natin siya, igalang at suportahan. Ang pagpapahalaga sa kautusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ipinagbabawal at ang pananatili sa kanyang batas ang siyang wastong pahiwatig sa tunay na kahulugan ng pagsasaksing ito, La ilaha illallah. Ito'y bilang pagpapatupad sa kautusan ng Allah, ang tigib ng pagpapala at kataas-taasan na siyang nagsugo sa kanya, sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng sangkatauhan, bilang tagapaghatid ng magandang balita, tagapagbabala, tagapag-anyaya tungo sa Allah ayon sa kanya. Pangalawa, ang pagsunod sa kanya, sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, sabihin mo, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum. Sabihin mo, Muhammad, kung tunay kang minamahal ninyo ang Allah, ako ay inyong sundin. Ang Allah ay magmamahal sa inyo at magpapatawad sa inyong mga kasalanan. Sa Surah Al-Imran. At sinabi pa niya, sa katunayan, ang isang mabuting huwaran para sa inyo ay nasa sugo ng Allah. Sa Surah Al-Ahzab. At sinabi pa rin niya, sabihin mo, O Muhammad, o sa katotohanan ako ay sugo ng Allah para sa inyong lahat, na siyang nagmamay-ari ng kaharian at ng mga kalangitan at kalupaan. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya, La ilaha illahu. Siya ang nagkakaloob ng buhay ng pagmamahal sa Kanya, sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, sabihin mo, O Muhammad, kung ang inyong mga magulang, ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anakan, ang mga ari-ariang inyong nakamtan, ang kalakal na kinatatakutan ninyo ang pagkalugi nito, at ang mga tirahang kinalulugdan ninyo ay higit na kaibig-ibig sa inyo kaysa sa Allah at sa Kanyang sugo, sa pakikibaka sa Kanyang landas sumakatwid. Maghintay-hintay kayo hanggang sa paratingin niya ang Kanyang pasya. At ang Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong suwail. Suratul Tawbah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi rin, hindi ganap na sumasampalataya ang sinuman sa inyo hanggat hindi ako napamahal sa kanya na higit pa sa kanyang magulang, sa kanyang anak, at sa lahat ng tao. Isinalaysay ni Bukhari. Pang-apat, ang pagsamba sa Allah sa paraang itinuro at itinakda ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran at siya ay hindi nagsasabi ng sarili niyang kagustuhan tungkol sa reliyon. Ang propeta sallallahu ay nagsabi rin,
ang sinumang gumawa ng isang gawain na hindi nakabatay sa aming kautusan, ito ay tatanggihan. Isinalaysay ng Muslim. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang sumusunod sa sugo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan kanyang sinunod ang Allah sa Suratul Nisa. Panglima, ang pag-iwas sa paninira sa kanya sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, at meron sa kanila na naninira sa propeta at kanilang sinasabi, siya ay palakinig. Sabihin mo, isang palakinig sa mabuti para sa inyo. Sumasampalataya siya sa Allah at naniniwala siya sa mga mananampalataya at isang habag para sa mga sumasampalataya sa inyo. At yaong naninira sa sugo ng Allah, sila ay magkakamit ng napakasakit na parusa. Ganun pa rin sa Surat At-Tawbah. Ang tinutukoy ng paninira dito ay sumasaklaw sa paninira sa kanyang marangal na pagkatao o sa mga naiparating niya na nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa lahat ng nilalang o sa kanyang sunnah, sa kanyang mag-anak, tangal sa propeta, at gayon din ang kanyang mga anghel ay dumadalangin para sa kanya. O kayong mga sumasampalataya, dumalangin kayo na kapatawaran para sa kanya at pumati sa kanya ng pagbati. Si Abu Hurairah, kalugdan naman siya ng ay nagulat kanyang sinabi, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sino mang manalangin para sa akin ng isang beses, siya ay pagpalain ng Allah ng 10 beses. Sinalaysay ng Muslim. Batay sa hadith na naiulat ni Ka'b bin Ajra, sabihin ninyo, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ito ang pamamaraan ng pagdalangin para sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ang tauhid o ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa literal na kahulugan ay ang pagsasa-isa. Sinasabing wahid syai na ang ibig sabihin isa-isa mo ang bagay. Gawin mo itong isa at paniwala mo iisa ito. Ang tauhidullah, pagsasa-isa sa Allah o ang kaisahan ng Allah ay sa pamamagitan ng paniniwala sa kaisahan ng Allah at pamumukod-tangi sa kanyang pagkapanginoon, sa kanyang pagkadiyos, sa kanyang mga pangalan at mga katangian at paniniwala na siya ang tunay na Panginoon, ang nagmamayari sa lahat at ang karapat-dapat lamang sa pagsamba. So mga katwid, ang tauhid ay ang pagbubukod-tangi sa Allah sa lahat ng nauukol sa kanya tulad ng pagsambang binibigkas o ginagawa. Ito ang saligan ng Islam, kaya dito nagmula ang lahat ng kanyang mga patakaran, mga alituntunin, mga kautusan, at mga pagbabawal. Ang unang bahagi ng tauhid ay ang tauhid ar-rububiyyah o ang kaisahan sa pagkapanginoon. Ito ay ang paniniwala na ang Allah ang tanging lumikha sa sangkatauhan at ang tanging nagbibigay ng biyaya sa kanila, bumubuhay at bumabawi ng buhay nila. O kaya sabihin natin, ang pamumukod-tangi ng Allah sa kanyang mga gawain, halimbawa, ang paniniwala siya lamang ang tagapaglikha at tagatustos. Ito ay tinatanggap ng mga sinaunang mga musyrik, sumasamba sa mga huwad ng mga Diyos-Diyosan at ng lahat ng mga inaaking reliyon tulad ng mga Hudyo, mga Kristiyano, mga Saiba, at ng mga pagano, datapwat walang tumatanggi sa tauhid na ito kundi ang mga sinaunang Dariya. Ang patuloy sa tauhid ar-rububiyyah, ang dapat sabihin sa mga mangmang na hindi naniniwala sa pagkakaroon ng Diyos, sa katotohanan, hindi matatanggap ng may matinong kaisipan ng pagkakaroon ng lagda ng walang lumagda at gawa na walang gumawa o nilikha na walang lumikha. Kabilang sa hindi mapagkatalunan ay kapag ikaw ay nakakita ng isang karayom tiyak na sasabihin mo na ito ay may tagagawa. Kaya paano na lamang malaking sansinukob
na ito na ikinamamanga ng kaisipan at ikinalilito ng pag-iisip. Lumilitaw kaya ito ng walang tagapagpalitaw at naisaayos ng walang tagapagsaayos. Ang lahat ng nasa sansinubog gaya ng mga bituin, mga ulap, mga kidlat, mga kulog, mga disyerto, mga karagatan, gabi at araw, mga kadiliman, at mga liwanag, mga kawit, mga bulaklak, jin at tao, anghel at hayop, at iba pang mga uri na nilikha na hindi kayang bilangin, ni walang sino mang makapagtatakda ng bilang ito ay nagsisilitaw ng walang nagpalitaw na siyang nagpaluwal mula sa kawalan. O Allah, hindi ito masasabi ng sino mang may kakarambot na pag-iisip o katiting na pag-unawa. Sa madaling salita, ang mga katibayan sa pagkapanginoon ng Allah hindi kayang bilangin at takdaan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sila ba'y nilikha mula sa kawalan? O sila ang mga tagapaglikha? Pangalawang uri ng tawhid ay yung tawhid al-uluhiyyah, ang kaisahan ng Allah sa pagkadiyos. Tinatawag nito tawhid al-ibada, kaisahan sa pagsamba. Ito ay ang pagbubukod tangi sa Allah sa pagsamba sapagkat siya ang karapat-dapat lamang na sambahin, hindi ang iba na mga huwad na mga Diyos-Diyosan na inaangkin ng mga tao. Maging gaano man katayo ang antas ng iba bukod sa Kanya at gaano man kataas ang kalagayan nito. Ito ang tawhid na siyang naiparating ng mga sugo sa kanilang mga mamamayan kabagan nawa silang lahat ng mga. Sila ay dumating na dala ang patutuo sa tawhid ar-rububiyyah na siyang dati nang pinaniniwalaan ng kanilang mga mamamayan. Kaya nag-anyaya sila sa kanila sa tawhid al-uluhiyyah, gaya ng tinura ng Allah hinggil sa kanila sa kanyang maluwalhating aklat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol kay Nuh alayhi salam, at katotohanan isinugo namin si Nuh sa kanyang pamayanan at siya ay nagsabi, katotohanan ako ay isang maliwanag na takapagbabala sa inyo na huwag sumamba maliban sa Allah. Katotohanan aking ikinatatakot sa inyo ang kaparusahan ng kasakit na araw. At ganun din, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsalita tungkol kay Musa, kay Prophet Moises, habang nakipagtalo ito kay Firaun ng Egypt. Sinabi ng mahal na Musa alayhi salam, binanggit niya na itinwito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at sino ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang? Siya, si Musa, ay nagsabi alayhi salam, ang Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan at ng lahat ng nasa pagitan nito. Kung kaya kayo ay marapat na maniwala na may katiwasayan. At ganun din, ang kaisahan sa mga pangalan at mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid al-asma' wa sifat. Ang kaisahan sa mga pangalan at katangian ay ang pagbubukod tangi sa Allah lamang sa kanyang mga pangalan at katangian. At iyon ay sa pamamagitan ng pagkilala sa mga pangalan at katangian na kinilala ng Allah para sa kanyang sarili na nakasaad sa kanyang aklat sa banal na Quran o nabanggit ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam nang walang tahrif, pagpapalit ng kahulugan, walang ta'til, pag-aalis ng kahulugan, walang tahrif, paglalarawan ng kahulugan, at walang tansib, paghahalintulad. So, ang susunod ay pagbanggit sa mga batayan na pagpatunay sa kaisahan ng mga pangalan at mga katangian. Una, ang mga pangalan ng Allah ay kaganda-gandahan at ang kanyang mga katangian ay kataas-taasan at ganap. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, taglay ng Allah ang pinakamataas na katangian. Sa surah An-Nahl, taglay ng Allah ang pinakamataas na katangian. At sinabi pa niya, at taglay ng Allah ang mga pinakamagagandang mga pangalan, kaya manawagan kayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga ito. Pangalawa, ang mga pangalan ng Allah at ang kanyang mga katangian ay tawqifiyya. Ang ibig sabihin nito, ang pinagsasanggunian sa mga ito ay tangi sa Quran at sa Sunnah lamang, at ang mga ito ay hindi nalilimitahan ng takdang bilang, pagkusiinan lamang sa mga ito ang napag-alaman. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.